Alam ninyo, kayo na mga membro ng Iglesia ni Cristo, hindi man lahat, no? Pero karamihan, mga uplok. Alam nyo kung bakit? Relihiyon kayo na nagpapakilala na hindi kayo nakikialam sa politika. Bulag ba kayo? Hindi kayo nakikialam sa politika pero nakakapanalo kayo ng mga senador, ng mga mayor, presidente, congressman, barangay captain, at kung ano-ano pa ng mga posisyon sa gobyerno. Okay? Kaya bago kayo magalit sa amin na pinupuna yung patakaran ninyo, mag-discern kayo at isipin nyo kung saan kami nanggagaling. Bakit namin napupuna yung mga ganyan na sistema sa simbahan ninyo? Pero ang pagpupuna namin, di kami nakikialam. Di kami nakikialam. Ang amin lang dito is, ina-aware lang namin ang taong bayan na isa kayo sa mga puwersa na kung saan nagpapakita ng gilas na guluhin ang gobyerno. Ilang beses na ninyo napatunayan yan, na nakikialam kayo sa politika, pero bakit pa kayo denial? Ngayon, kung mayroon kami mga post tungkol po sa mga pag-alarm namin sa public, na mayroon kayong gaganapin na mga rally-rally dyan, yan ay makakatulong nga sa inyo para makapag-isip kayo na, uy, may pwersa pa ba kami? Panguniniwalaan pa ba kami? Susuportahan ba kami? So you can assist the situation. Tama? Kasalanan ba namin kung makaka-receive kami ng mga information tungkol po sa mga plano ninyo na pababain nyo ang Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho na naman? At syempre, pag pinababa nyo yan, tumatawag kayo o nananawagan kayo na bumaba ang Pangulo sa pwesto, meron kayong gustong iupo. Ano kami, hipokrito? Ano kami, tanga at mga bobo na hindi namin maa-assist yan at mauobserbahan, maa-analyze? Kung ayaw ninyo punahin, tumigil kayo sa pakikialam sa politika. Dahil kaluluwa man kaya ang gusto ninyo, yumaman na nga kayo sa paggamit ng salita ng Panginoon at ginagamit nyo yung Panginoon. Pagkatapos ngayon, magagalit pa kayo sa amin kung mauobserbahan namin yung mga ganun. At saka, huwag kayo magalit, lalong-lalo na kung may mga information na nakakalabas dahil may gusto pong lumabas at may naglabas. Tsaka hindi naman namin pwedeng sabihin kung saan namin nakukuha yung source. Actually nga, ilang beses na namin na sinabi, noon pa, nagrally-rally kayo, peace rally, peace rally. O di ba, mga miyembro nyo rin ang nag-aaway-away? Sabi nyo, hindi kayo nakikialam sa politika. Pero bakit ngayon pinapasok na ninyo ang mundo ng politika? Sigurado ba kayo na para sa kaligtasan ng kaluluwa o pagpapayaman ng bulsa ang gusto ninyo? I am very, very sorry for that. Tsaka huwag kayo mag-threaten ng mga kasuhan dito, kasuhan dito. Ang Panginoong Jesucristo tinanggap kung ano ang mura, alipusta, pagpapahiya ng sangkatauhan sa Kanya. Yan ba ang tinuro sa inyo ng Panginoong Jesucristo? Na kapag may magsalita sa inyo ng masama, kakasuhan ninyo, sigurado kayo na masama yung sinasabi namin? Hindi naman na. Subject kayo ng public opinion. Pag kayo nga makakapag-komentaryo sa social issue sa ating bansa, okay lang. Makapagbigay ng statement laban po sa mga namumuno, okay lang. Tapos kayo, exempted kayo sa puna ng taong bayan? Anong klaseng mentalidad dyan? Kayo lang pa ang magpuna, kayo ang mag-criticize, kayo ang mag-give ng piece of advice na wala namang ka-wisdom. Hindi matatawaran ang mga natulungan ninyo. Pero hindi naman po matatawaran yung pang-ihimasok ninyo sa politika. Tapos ang Pangulong Bongbong Marcos pa ang target ninyo. Hindi man lahat, pero karamihan sa inyo. Di ba dapat ito ang paraan para suriin ninyo ang inyong mga hanay? Suriin ninyo ang inyong mga kalipunan o ang inyong mga kapatiran?
Baka nga po talaga may traidor dyan sa inyo na bakit nagtraidor? Dahil gusto po nila na sugpuin yung mga kalakaran po ninyo, mga kalakaran po ninyong nangihimasok sa politika. Tsaka hello, marami kaming kamag-anak, marami kaming kaibigan na talagang membro ng Iglesia ni Cristo. At hindi lang Iglesia ni Cristo. Kahit nga simbahang Katoliko, kapag nanghihimasok, hindi pwede yan. Diba? Bibirahin namin yan. Ang kay Cesar ay kay Cesar, ang Panginoon ay sa Panginoon. So please, kayo na mga galit dyan. Anong tingin nyo sa relihiyon nyo? Untouchable? Tapos sabihin ninyo, dapat kasuhan. Ano ba yun? Yan bang itinuro sa inyo ng Biblia? Hindi ba kayo pwede napagsabihan? Hindi ba kayo pwede punain? Hindi pa po ba kayo pwedeng obserbahan? Hindi pwedeng komentaryuhan? Ano yan? Ginto yung relihiyon ninyo? Tsaka, nakikita nyo naman yan, yung ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo, tinatarget ang mahal na Pangulo. Siyempre kami na taga-paniwala, taga-suporta ng gobyerno, ayaw namin na palitan ng Pangulong Bongbong Marcos, ayaw namin bumaba ang Pangulo, gusto namin matapos ang termino ng presidente. Kahit nga hindi loyalista Kahit hindi loyalista, hangad na matapos ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino na walang sagabal, na tuloy-tuloy para sa kaunlaran ng kanyang pamumuno para sa bayan. Tapos sakayaan lang namin yung mga sentimiento ninyong mga bulok. Ano kayo? Exclusive lang ba kayo para sa inyo? Kung exclusive kayo para sa mga membro ninyo o sa simbahan ninyo, wag kayong sumali sa politika. Ang problema, ganito. Huwag kayong mag-alala bakit pa kayo magtitreten ng mga magkakaso-kaso? Alam nyo naman na lahat ng mga politiko na nakinabang, tutulungan kayo, suportahan kayo. Sa mga kontrobersiya na kinakarap nyo. Ito namang mga membro ng Iglesia ni Cristo, parang kayo? Membro kayo ng Iglesia ni Cristo na mga Duterte o membro kayo ng Iglesia ni Cristo na gusto lang, di ba, magkaroon ng spiritual nourishment at makilala ang Panginoon sa buhay ninyo? May mga high blood kasi na mga INC member. May akala mo, kasalanan ko ba kung kayo ay walang alam sa loob? Tungkol po sa sinabi namin na magkakaroon po ng 3 araw na kilos protesta para ipanawagan ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos? Isisis nyo ba dyan sa amin kung kayo ay walang alam? Kung wala kayong alam at kami ang may alam, delikado yun. Mabuti pa pala yung sa labas, may alam na nagagamit kayo dyan sa loob. Yung sa loob, wala. Kasi pilit isinasara ang tainga, ang mata, para hindi madinig at makita kung ano ang tunay na kalakaran sa loob ng inyong iglesia. Bihira naman ito, para kayo sa Panginoon, pero kapag magmura kayo sa post, akala po ninyo, yan ba'y gusto ng Panginoon? Yan ba'y turo ng Panginoon sa inyo? Sige nga, kay total, magsalita man kayo tungkol sa simbahan nyo kapag napuna kayo. Ito ba ay gusto ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Pag binato kayo ng tinapay, ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Pero wag nyong lagyan ng bato ang loob ng tinapay para hindi mabukulan ang, di ba? Ang pupukulin ninyo. Mahina pala kayo Mahina pala kayo sa espiritualidad. Kasi hindi ninyo maihiwalay ang sarili ninyo sa makamundong paniniwala. Correct? Kayo mga membro ng Iglesia ni Cristo, mga high blood kayo. Basahin nyo yung mga comment nyo sa post ko. Parang mga hayop kayo. Ano ba yan? Hindi namin kayo inaaway. Lalong-lalo na ako, hindi ko kayo inaaway. Ang akin ay gusto namin matimbrihan ng publiko. Sapagkat, hindi lahat pero karamihan,
nagagamit sa politika sa loob po dyan ng Iglesia ni Cristo. Kahit nga yung mga ministro ninyo, kahit nga yung mga leader ninyo, alam nila kung anong ginagawa nila. Kung yan po ba ay naaayon sa utos ng simbahan o ayon po sa sariling interes lamang. Huwag kayo magsinungaling sa sarili ninyo. Alam nyo yan. Problema sa inyo, denial kayo. I am not questioning the level of your spirituality, the level of your beliefs to your church. But what I am trying to tell you that there are some moves, plans, na gusto mag-eksena laban sa ating mahal na presidente. Ay hindi naman kami papayag nun. Binoto namin ang presidente. Kung binoto nyo ang presidente at hindi na ninyo gusto ang kanyang ginagawa, patapusin nyo ang termino. Hindi na suportahan nyo ang gustong magpabagsak. Kayo talaga, mga ilang mga ikaw, member ka ng Iglesia ni Cristo, mango ka ha. Membro ka ng Iglesia ni Cristo, parang sapat ka o hayop ka makapagmura. Hindi pwede yun. Dapat nga malawak ang inyong kaisipan, kaalaman sa pagbubukas sa mga taong kailangan yung buksan ng pangunawa para patuloy na mananampalataya sa Panginoon. Ang problema sa inyo, malasatanas, yung ibang mga ugali ninyo, paas-if pa kayong makarelihiyoso, pero mga demonyo din ang mga ugali ninyo. Dahil lamang po sa mga komentaryo namin sa inyo, tingnan ninyo, hindi po ganon. Nakakahiya yung takutin nyo kami tungkol sa mga kakasuhan. Pwede ba yun? Yan ba'y utos sa inyo ng Panginoon? Hindi po putik ang ibinabato namin sa inyo. Ito po ay pagpapaunawa sa taong bayan. Dahil nalaman na namin magpipis rally kayo pero politika yung pinag-uusapan. Kaya mga membro nyo mismo ang nagsusumbong sa amin. Membro ninyo mismo ang mga umaayaw sa inyo, nagagalit sa inyo, nagdidismaya sa inyo. Correct? Kasi yun po ang mga ginagawa po ninyo na pakikialam sa politika. Tsaka paano nyo ma-deny na hindi kayo nakikialam sa politika? Lumalapit ang politiko sa inyo, pangakuan yung panalo. Ano yun? Sigurado ba kayo na wala maibigay ang politiko na yan sa inyo? Kaya kami nga na membro ng Iglesia Katolika Romana, binibira nga namin ang simbahan, ang pari, ang obispo, huwag makialam sa politika. Magbigay ng advice at payo, pero hindi mangontrol ng tao. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like at subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-live stream po tayo at mag-upload ng mga short video katulad po nito. Ako po muli, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Good day.